Guys, so today is Monday. May pasok ako. So samahan niyo ako papunta sa aking office. Tara. Wow! Galing naman nun! Siyempre, kasi mabait ako, tsaka armored car siya. Bigyan ko na lang. Teka lang. So yun nga, kaya gusto ko maliit na car. Hindi siya mahirap i-maneuver, especially sa tight spaces.
ng EDSA kung kamusta naman yung EDSA. Normally kasi dito hindi paramdam eh. This is I'm at Aurora Boulevard and approaching EDSA. So yan. Cubao, Araneta. Ano nga tawag dito? Panahonan ng 80s, 90s, napakaganda talaga nitong lugar na to. Ngayon maganda naman siya, pero syempre marami na kasing kakompetensya eh. Ito dati yung parang isa sa mga sentro ng Metro Manila. Ngayon marami na, may BGC, may Makati na ano rin, meron na rin sa Libis. Dati dito yung Fiesta Carnival. Ano pa ba yung mga magaganda dito? Basta yun, ang dami. COD, Rustans, dito yun. Pati may isa pang mall eh, hindi ko na matandaan. Naman sa ibig sabihin nun yan, tanda ko na by the way. Bata pa po ako. Isip bata, so nasa pitwaso na ako. Amazingly ang luwag. And it's a Monday. Well, that's good. Diba? SM na to, ito yung mga isa sa mga naunang SM andito sa right side hypermarket. Pero actually ano yan, SM yan before tayo dumaan ng SM, the Ali Mall. Yan. Papunta na tayo ng EDSA. Tapos nadadaanan natin ang Araneta Residence, may-ari ng Cubao. Ayan, dito sa right ko, yan yung Araneta Residence na yan, mga old rich. So ayan, ikaw na lang mag-a-adjust actually kasi pedestrian sila. Himala, kami himala. Kaya mali rin yung sinabi ni Nora Honor na walang himala. Di ba? May himala rin. Himala, hindi ganun ka-traffic.
dalawang himala na napansin ko. Wala masyadong ano yan, yung mga nangangatok ng salamin, nangihingi. Baka ano sila, day off, Monday. Kasi kung weekend, marami talaga yan sila pwedeng mahingian. Kasi marami din gumagala, lalo sa season ngayon. Di ba? So yun. Kaya chill ride na ang Monday natin. Sana all the way hanggang sa office. Chill chill. Diba? Pati yung mga kaibigan natin ng MMDA parang wala ha. Pailan-ilan lang. Dati puno-punuan yan dito. Private vehicle or unauthorized vehicle dyan sa bus lane na yan, o the leftmost lane, 5,000 ang multa. So every time may nakikita ko dumadaan dyan na hindi naman authorized, I always think, wow, ang yaman-yaman nila. Kaya ayan, minsan madami rin mayaman eh. Kaya basta yun as I can, I stick to mostly sa malapit dito sa bus lane na line para makadaan naman sila. So, ayan. Pero parang na-over naman yata yung isang sasakyan ko dun sa pagka-Courtius. Pakainin niya na yung bus lane. Say we're going to Green Hills, wow, social noong panahon. Ngayon pag pupunta ka ng Green Hills, bibili ka ng cellphone, ganon. Murang cellphone ng mga affordables, budget meal cellphone. Tapos dito, yan o, mga pangmayaman na dealers, car dealerships on my right side. Ganda ng mga kotse nila dyan na binibenta. Mga hindi siya ano tawag doon, hindi
sa likod ko, may views kasi bait niya. Binigyan niya ako. Nag-change mind si kuya. Doon na lang daw siya sa Ortigas flyover papuntang Pasig. Ayaw na ng EDSA. Yun yung mabait na views o yung sa right ko. So yan. Thank you. Yan, may mayaman. Yay! Pagaling. Sana wag ka matsyempuhan ng mga friends nating MMDA dyan, sir. Napakayaman mo. Kung sa bagay, pang mayaman van din yan. High ace. Hindi commuter yun, ha? Ng biyahe ko. Ang luwag ko. Parang Sunday lang. Saan kayo napunta ang mga tao? Nasa bakasyon na? Grabe aga naman nila mag-vacation. Diba? Approaching anong tunnel nga to? Crossing basta yun sa dulo ng dila ko yung Shaw tunnel yan, medyo nagpara, baka may either tumirik, aksidente, ginagawa, ganun lang naman yun, pero normally walang ginagawa pag weekdays unless ganun katindi ang sira at kailangan gawin agad na kalsada, ganoon. So ito siya. Ano kayang meron dito sa ilalim na to? Bakit biglang nagbara? Dito na magsisimula ang traffic choking point or whatever point.
nagsimula si Choking Point. Bibilis na tugtugan, parang naka-hype ka din, mga ganyan para sa akin kaya yung mga chill music lang tayo. Ano yan, sariling playlist ko from Spotify. Po, parang si Mike Enriquez lang while on air sa GMA, nasa mid umubo pagkalakas na ubo. Rest in peace po Tito Mike. Ayan. Kakambal Mirage din wow, kaso nga lang yung kanya pang mayaman, GLS Mirage natin GLX lang. Tapos pareho kaming walang washing. O, diba? Magkasing dumi din ng aming sasakyan. Diba? Ay hindi, GLX din. Pareho kami, same variant, GLX. Ganda ng Mirage, no? Ganda ng mags. Diba? Yung pag may nakikita kang kapareho ng car mo sa kalye, parang nakakatuwa. Ay, pareho kaming car, ganon. Dati rin ako nagka-car club. Yun, kaso lang medyo na rin masyadong active talaga ako dati, as in active. Pero ay lay low na hindi na kaya ng oras ko, ganon, katawan. Kaya hanggang na lang ako. Tingin-tingin, yan. Yung car club na sinalihan ko dati, puro Mirage lang na hatchback, tsaka G4. Sa mga hindi nakakaalam po ano yung G4 na Mirage, yun yung may trunk or sedan na Mirage. Sa akin hatchback kung tawagin, kasi wala siyang trunk. May trunk siya pero maliit lang, baga putol ang puwet. Yun ang hatchback. Ay naku, saan kaya ang traffic na ito? No, I didn't speak too soon na maluwag ang EDSA, kasi yung dinaanan natin kanina maluwag talaga yun. Kasi ang normal na traffic talaga ng EDSA at this time of the day, and it's a Monday, mula pa lang ng doon pa lang sa Cubao, tukod-tukod na yan. Hanggang dito, hanggang doon sa office ko, tukod-tukuran yan, promise. So, plus na sa atin yung ganun kaluwag kaninang sitwasyon before tayo pumasok dito sa show. Now, we're approaching Mandaluyong. Sa labas po, nasa EDSA ako, nasa loob ng Mandaluyong. Mamaya may mga dyan na hindi
po ako nakawala, tumakas po ako doon. Ayan. So far wala pang dumadaan. Isa pa lang ang dumaan na mayaman pala kanina sa bus lane, pero hindi siya nahuli. Did I ever took a risk of driving through the bus lane? No. Not even once, or since it was implemented. Never. Hindi joke yun, totoo yun. Saan itong traffic na to at bakit nag-traffic ng ganito. Pero most likely ano na to, ito na yung traffic na normal traffic. Di pala, ayan. Kasi pang ano talaga yan eh, pang malalalim yung bulsa kasi ang taas na maintenance niyan. Tapos pag nasiraan ka pa ng ano, sasakyan, ang mahal-mahal ng parts. Kaya pag nakakita ako tao na, if I see somebody driving or owns Ford cars, yung mga Ford products, ano yan, para sa akin they're one of those mayayamans. Ma-afford nila talagang i-maintain yan. Performance wise, ang ganda rin naman ng mga performance na yan. Pero yun lang yung downside talaga ni Ford para sa akin, yung maintenance. Kasi ano na lahat yan eh. Actually lahat naman halos hindi lahat na talaga ng mga bagong lumalabas ngayon puro electronics na rin eh. Yung drive-by-wire system, yung mga ganyan, pati nga handbrake na lang dipindot na eh. Pati basta lahat ano na lang, yung mechanical na lang na napapansin ko dyan, yung sa brakes, kasi hydraulic system pa din siya. May ano ba, yung may brake fluid, ganon. Kaya pero na lang kung electric car ka, kasi electronically controlled rin yung braking system nun. As far as I know ha. Kung hybrid ka, hindi ko alam kung paano ba sistema ng brake ng hybrid, kung hydraulic type pa rin ba o electronically type, electronic type na rin. Kaya eto na siya, back to normal na naman si EDSA. Approaching ano na tayo, Guadalupe. So that means malapit na talaga ako sa office ko. Saan na lang ang office ko eh, Guadalupe Viejo. So
Pasay itong traffic na to. Ayun no, may nakita din akong Mirage G4. Ayan yung Mirage G4. Ayan nasa right ko na kulay black. Yan ang Mirage G4. May puwet siya. Ang ganda talaga ng Everest na to. Grabe. Pating kulay. Ang ganda. Shem. Wow. Ambisyon ko bumili ng ganun. Hindi eh. Ano na ako, parang I don't know, when I started to drive small cars, tuwang-tuwa na ako sa small car. Parang hindi siya ganun ka-hassle. Talagang hindi siya hassle. Totoo lang. Parang hindi mo problemahin maghanap ng parking space. Unlike sa malalaking cars, hindi mo problemahin yung maneuvering kasi ang liit lang ng size niya. Kumbaga advantage siya. May mga disadvantage din naman yung yung small car. Pero on my end kasi it's more of an advantage, no? Kaya ayan, ano siya. And very practical. Tipid sa gas. Maintenance, mababa lang. Pag nag-change oil ka, ang konti lang ng oil na kailangan mo. Kaya, yun ang advantage para sa akin ng small car. May nephew nga ako eh. He started to learn from this car, no? Pero, hindi, not from this car. From his dad's car muna. And then, ako na lang nagpatuloy. Ayaw na nga niyang bitawan tong maliit na car eh. Kahit may sarili na siyang car, ito pa rin ang gusto. Kasi ano daw, hindi mahirap i-maneuver. Like it's very convenient actually. Ayun. Pero kanya-kanyang preference naman tayo. I prefer small cars. Ayun. Iba naman gusto malalaking cars para marami silang masakay, ganyan. Ako lang mag-isa eh. I'm single. Yes, I'm single. Kaya hindi ko naman kailangan ng actually totoo nga, hindi ko nga kailangan ng malaking car kasi ako lang naman mag-isa. Tapos most of my stuff na kailangang i-haul, napagkakasya ko naman dito. Yun ang cute ng Mirage niya. Approaching na tayo ng Guadalupe Bridge, mga ka-friendships. At ewan ko hanggang saan itong traffic nito. dumadaan yung yung MRT, andyan sa taas MRT station, MRT rail yan eh. Pag dumadaan dito yung tren, tapos nakahinto ka, akala mo may lindol, talagang umuuga. Oo, yung mga bago-baguhan pa nga lang ako dumadaan sa lugar na to. Pag dumadaan yan, akala mo lumilindol eh.
merge, I need to merge to the right kasi para makaposition na ako papasok sa office ko. Hindi ko talaga gusto yung ano eh, yung magma-merge ka, yung andyan ka na halos sa kung saan ka liliko. Kasi ang laking inconvenience nun sa fellow motorist mo eh. Lang medyo struggle itong pag-merge natin sa right kasi tukod-tukodan si traffic. At bakit may mga ambulance sa kabilang side? Ito na, simula na tayo mag-merge. Yun, buti lang mabait yung sa likuran ko, binigyan ako. Mga mababait rin naman ng mga motorista eh. Meron lang talaga yung iba na parang wala silang pakialam sa mga kasabay nila sa kalsada. Parang kanina yung motor na nakasalubong natin, parang ano, wala siyang kasalubong, tibay niya. Yan, ang laki. LC200. Land Cruiser, yan no, yung sa right natin, nakapang off-road setup siya. At mukhang ino-off-road talaga niya eh. Kasi yung mga nakaganyan, kahit mayaman yung mga ganyan, pero yung iba pang city-city lang nila. Pero yun mukhang ginagamit talaga pang off-road. Siguro hindi naman yung extreme off-roading, tamang off-road lang. If I'm not mistaken. Alphard, oh. Sarap siguro sumakay dyan. Lang talaga yung lane mo, just stick to your lane, huwag kang straddle kasi it will cause inconvenience and everything, alam mo yun. Solid line kasi nasa dulo na lang yung office na pupunta, yung office ko. Yan. Ayan na, malapit na si Broken Line.
lane yang sa rightmost lane na yan, pero ewan ko bakit pati mga motorbike dumadaan dyan. Tapos pag naka-aksidente sila ng bike riders, sila paminsan galit na galit, gusto manakit ganon. Ako'y liliko kasi parating na ako sa aming office. Ayan na, nakikita ko na ang parking entrance ng office namin. Office building. Kaya mag-signal na tayo ng right turn. Ang problema lang, maraming motor dyan sa bike lane. Hindi ko alam kung anong sistema na naman ng mga ibuti na lang wala na. Meron pala, ang dami nila. Saan tayo, Rebs? Dito? Thank you. Yan. Pag nagpa-park din kasi ako, kasi yung space dito, kasi yung parking space namin dito sa office, hindi na naman ganun kalapad eh. So I make sure na nasa loob ako ng box. At since malapit ako sa poste ng structure, halos dinidikit ko siya doon para medyo maluwag sa kanan na nagpa-park. Ayan, nakarating na ako sa office ko. Salamat sa inyong pagsama sa akin sa aking biyahe papuntang opisina, mga kaibigan. Good morning!